Magandang umaga po muli. Ito na po ang ating message po para sa ating pong worship service. At kung mayroon po kayong mga prayer request, i-chat niyo po sa ating GC or mag-chat po kayo sa amin para maipag-pray po natin. Kung gusto niyo pong bisitahin namin kayo sa inyong bahay, ay chat nyo lang po. Meron po tayong programa, October, once a month, bibisita kami sa mga bahay po ng mga members natin. At schedule nyo lang po. Once a month lang naman to. At pag-pray namin kayo, karoon tayo ng konting exhortation, biblical exhortation, para po lumakas ang inyong spiritual life. At kung meron pa pong gustong iba na magpabisita o pa-pray over, pwede po namin kayong puntahan. Basta i-chat nyo po kami, especially dito lang po sa parting Bulacan. Kasi sa Mindanao, meron kasi tayo mga kapatid na nasa Mindanao. Hindi na namin kayo mapupuntahan dyan. Pero dito sa Bulacan, pwede pa. At kung kayo po ay naghahanap ng counseling, family counseling, at saka po marriage counseling, marriage law counseling, ay meron po tayo dyan, binigyan po tayo ng license para po dyan. Pagkat kami po ay nag-underground ng training, seminar. Marami pa, especially when it comes to the Word of God. Okay po. Every Sunday, magsama-sama po tayo rito. At every Wednesday, sa ating pong prayer meeting. Kung meron po kayong ipapa-blessing, pa-house blessing, kaya po yung mga sasakyan ninyo, pwede po, Pastor, yung patay. Pwede. Necrological service. Nagkakandak po tayo niyan sa mga patay, Para maipag-pray natin yung namatayan at maipagtagubili natin yung katawan ng namatay. Okay. So, ang ating pong theme ay Move with Compassion. Siya ay nakilos na mayroong kahabagan. Actually, love. With love. Sa Matthew 9:36. Sabi lang, verse 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, bless niyo po ang aming pag-aaral, pagtunghay sa inyong banal na salita. Maluwalhati po kayo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, move with compassion. Nasabi po dito, yung una nating pinag-aralan ng Sunday, sa ating introduction, ang Panginoong Jesus po ay nag-ikot-ikot, nagpasyal-pasyal. Hindi po siya nag-ikot-ikot, nagpasyal-pasyal para po mag-relax, para po magliwaliw, para po parang politiko na para makilala lang. Hindi po. Siya po ay nagpunta sa mga lugar-lugar na yan, villages, cities, para makita po niya ang kondisyon ng tao. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, tingnan ninyo ang kondisyon ng bayan natin. Tingnan natin ang kondisyon ng mga tao sa paligid natin. At pag nakita na natin ang kondisyon nila, tingnan natin ano ba ang magagawa natin para
matulungan sila na makilala nila ang Diyos. Yan po ang ating number one goal sa ating pong paglilingkod. That they may know Christ. Sabi nga ni Pablo, di ba? That I may know Him. So kung paano gustong makilala ni Pablo si Kristo, ay dapat natin ipakilala si Kristo sa bawat tao. Kaya nga sabi ni Kristo go and preach the gospel to every creature. At hindi lamang sinabi ito na preach, kundi teaching them. Ang tawag po dyan ay discipleship. Magamat, actually, hindi na po discipleship ang tawag doon. Pag nawin mo siya sa Panginoon, yun po yung discipleship. Yung unbeliever, inaakay mo kay Kristo para maging disciple. Ngayon, pag siya nanampalataya na kay Kristo, they were already disciples. Ngayon, ang mangyayari naman ay hindi po discipleship. Training. Bagamat iyon ang sinasabi nilang discipleship. Training. Ite-train natin sila, tuturuan natin sila, atin silang ino-nurture. Tawag rin, nourishing. Ino-nurture natin sila, ino-nourish natin sila sa Panginoon. Hanggang sa sila ay maging matatag, malago, sabi nga grounded, settled, ayan, no? Learn pagdating sa wisdom, knowledge, and understanding of God's Word. And then, sila po ay tulungan natin, sabi ng Bible, to fulfill the law of Christ. Galatians 6:2. At pagkatapos po niyan, pagka tayo na po ay umalis na sa mundong ito, at least sila naman po yung papalit. Sabi ko nga kahapon sila kausap ko. Ngayon, ang mga senior natin dati, Pastor Gabino, Pastor Pio, at least nandiyan pa si Pastor Pio, no? Okay, si Pastor Gabino, wala na. Tapos, sumunod kay Pastor Gabino at kay Pastor Pio, sila Pastor Dani. Na Pastor Dani na. Pastor Yage. Dito sa Bulacan, si Pastor Dani, wala na. Si Pastor Yage, at least buhay pa. Sino ba yung mga kasabayan ni Pastor Yage? Sina Pastor Lisada, yung singing men, sa ibang lugar na yon. Hindi na po rin sa Bulacan yun. Then sumunod kay Pastor Dani, kay Pastor, di pala si Pastor Peter pa pala muna. Pastor Peter, tapos sina Pastor Dani na. Tapos sina Pastor Dani, ayan na, sina Pastor Robert, sina Pastor Fred. At susunod kina Pastor Robert, Pastor Fred, kami na. Hindi na Pastor Tony. Ibig sabihin, hindi na mapigilan. Talagang senior na. Uubos na kayo buhok Apo. Diba? Kung paano kung hindi nila kami na-train. Sabi nga yung passing the baton. Hindi nila na ipasa sa amin yung baton. Hindi kami naturuan. Sino na ang susunod na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon? Siyempre, sabi nga ni Kristo, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Yung harvest ay lumalaki, dumadami. Pero ang manggagawa, bukod sa kumisan, hindi na nadadagdagan, nababawasan pa. Bakit? Pagkat may mga pastor tayong namamatay, may mga pastor tayong nagkakasakit, may mga pastor tayong nagre-resign, at may mga pastor tayong ang tawag doon, nababurn out. Kaya ngayon, ang pagdami na manggagawa ay napaka minimal. Kaya kailangan namin ng mga
katuwang. Yan. Kailangan namin ng mga manggagawang tutulong sa amin, mga magbo-volunteer. Ako, kung di man kayo tinawag ng Diyos sa pastoral ministry, at least kayo po yung mga Joshua and Caleb ng inyong mga pastor. Diba? Yan po, no? Tuturuan, sabi ng Bible, no? Si Kristo ay nagpunta sa bawat village, sa bawat city. Ang sabi ng Bible, teaching in their synagogues. Nagtuturo siya. So, hindi po siya nag-waste ng kanyang time. Tuwing siya lalabas, lumalabas siya to win souls. To win souls for God. At para ang mga taong to ay matuto sapagkat sila yung, sabi nga, yung 12 disciples. Diba? Yung 12 disciples, sabi ni Kristo, ang isa sa inyo ay Diablo. Ayun po si Judas Iscariote. Buti na lang, meron pong Pablo. Yan, dapat kayo si Pablo. Yan, mga Pablo, no? Na pumalit kay Judas. So, sa akin kaya, sino kayo papalit dito? Bago ako mawala. Okay po, sabi po ng Bible, preaching the gospel of the kingdom. Bakit kingdom? Pagkat wala pa po yung gospel of Christ noon. Because the gospel of Christ, ay yung po si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng bawat tao at ng lahat ng tao. At si Kristo po'y namatay, nilibing ng 3 araw, at sa pangatlong araw siya po'y nabuhay na maguli. At pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, siya po'y umakyat sa langit at umupo sa kanang bahagi ng Ama. Yan po yung gospel. Na kapag pinagtiwalaan ng tao yan, pinaniwalaan ng tao yan, tinanggap ng tao yan, ng buong puso niya at pagtitiwala, ang taong yan ay magiging anak ng Diyos. Magiging mananampalataya ng Panginoong Jesus. Siya po ay magiging Christian. Kung tawagin po ni Kristo ay born again. Yan po, si Kristo po nasabi ganyan kay Nicodemus, you must be born again. So, magiging born again ka if you believe in Christ as your personal God, Lord, Savior. Ano po? At pagka yan ay tinanggap mo ng buong puso mo, God will declare you as His dear son, dear child, heirs of His promises of salvation and heaven and the millennium kingdom on earth. So yun po, no? At hindi lamang po siya sa spiritual na katingin. Ang sabi po ng Bible, and healing every sickness and disease among the people. So, body, soul, and spirit po tayo. Huwag lang natin titignan ang kanyang spiritual life. Tignan natin ang kanyang physical aspect. Kung nakita natin siya may sakit, tulungan natin siyang gumaling. Diba? Kung siya nagugutom, tulungan natin siyang magkaroon ng pagkain. Kaya nga po meron tayong programa ng business ministry. Para doon yun. Sa mga estudyante, especially na nag-aaral para makagraduate ng college. O, may 6 tayo matulungan. So, ibig sabihin po mga kapatid, Christ, sinusuplayan ni Kristo tayo holistically, body, soul, and spirit. Yung need ng ating body ay binibigay ng Diyos. Ano ba? Kaya ang church, dito sa atin sa Community Baptist Church, sa Liberty Baptist Ecclesia, we will try to do all we can, not just to provide spiritual need, but also physical nourishment. And makagraduate man lang sila ng pag-aaral, yung mga estudyante. So ayun po sabi ng Bible, no? Si Kristo po ay lumilibot, even without round, He can go around. Alisin natin sa isip natin, pag walang pera, hindi tayo makakahayo.
Hindi po totoo yan. Kay Kristo, basta't you are willing to go, God will provide you the round. O, di kailangan din pala. Opo, kailangan naman tayo. Pero, pagka ba wala, hindi ka mag-go. Mag-go ka muna. At pag nag-go ka, doon darating yung round. Hindi ka nga, kaya walang round kasi hindi ka nag-go. At pag nag-go ka, darating yung round. Ano po ba yung round? Yung pera. Kaya walang pera kasi hindi ka nag-go. Marami naman may pera na ayaw pa rin mag-go. Hindi po basihan na pag meron ka ng round, ikaw ay mag-go. Maganda, wala ka pang round, ikaw ay nag-go around na. Kapag nakita ng Diyos, you are going around even without round, God will supply you the round. Okay? Ito mga bagay, no? Okay. Unang bagay, ang sabi ng Bible, when He saw the multitudes. Okay, gusto kong makita ninyo, number one, let us see. Let us see the condition of people. The true condition of people. Kasi hindi naman tayo mamumove with compassion kung hindi natin titignan ang kalagayan ng bawat tao. Ano po? Halimbawa, nasa bahay lang ako, patulog-tulog, patiyad-tiyad, patuwad-tuwad. Malalaman ko ba na ito palang lugar na to ay kahabag-habag. Parang yung isang nag-broadcast sa radyo, lubog daw ang Malabon hanggang dibdib, samantalang kagigising lang niya. Di ba? Kagigising lang niya. Pero ang kanyang report, lubog. Lubog yung lokasyon niya na nire-report. Pero ang totoo, wala siya doon. Nasa bahay lang siya at doon siya nagre-report at hindi nga niya nakita. At tinanong ko, paano mo nalamang lubog? Eto naman, pastor, kahit na hindi umuulan, lubog talaga ron ganun ba? Kahit pala hindi mo na i-report, talaga palang lubog yan. Kaya, tignan natin, tignan natin ang condition ng paligid natin. Kaya kailangan nating go around. Ang tawag po dyan ay visitation. And then soul winning. Ganyan po ang Panginoon. Tinitingnan niya ang bawat lugar at tinitingnan niya kung anong pangailangan at kung ano ang pangailangan at saka niya yun sinusupply. Okay? So, tingnan natin sa inyong kinalalagyan, anong kailangan? So, mula doon sa nakita nyo o pinakita ng Diyos sa iyo na pangailangan ng tao, ng lugar na yon, so dapat yun ang gagawin mo. Act on it. Trabahuhin mo yan. Sabi nga, with hope, with love, di ba? With goodness, with faith, by God's grace, ang pangailangan ng mga taong yan ay mapoprovide ng Diyos. Especially the salvation of their souls. So, tingnan natin, let us see and recognize the need of every soul of man. Number one linya, salvation. So, sabi ng tao, they scattered abroad having no shepherd. Kita niyo po, verse 36, di ba? Sila scattered abroad at sila ay sabi nga rito, they fainted.
Kaya nga po, sabi ko, Panginoon, bless nyo nga po yung aming programa na to, na livelihood. At bless nyo nga po yung aming katuwang. Maiparehistro namin sa SEC. 1 million lang naman po. Meron kayo 1 million dyan. Bigyan nyo na sa amin. Baka yan ay manakaw pa. Bigyan nyo na sa amin. Maiparehistro po natin ang ating katuwang ministry. At pag na-register yan, mas marami po tayong matutulungang bata, estudyante na magtatapos ng kolehiyo. Meron na po tayong compassion. No? Baptist po nagpatagya ng compassion. Nag-start po yan sa Korea noong World War II. Important. Ngayon, local. Ano yun? Katuwang. Yan po yung aming sinusulong na maparehistro. Diba? Para po mas makatulong tayo sa mas maraming bata. Mabigyan man lang natin ng ayuda, sabi nga, no? Ayuda. Para po ma-encourage natin sila na magtapos ng pag-aaral. Karamihan po ng bata ngayon, no? Pagka nakagraduate ng high school, naghahanap na lang ng trabaho. Hindi na po nag-aaral ng kolehiyo. At ang nakalulungkot, maraming anak ng pastor hanggang high school lang. Sa hirap ng buhay, hanggang high school lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, tutulungan tayo ng Diyos. Especially mga anak ng pastor, makapagtapos ng mas matataas na kurso. At yung mga anak kong graduate na, si Jeshua, magkukulinary pa raw. Sige na. Pagka-graduate mo ng SM, culinary ka na. Hindi, daddy, trabaho muna ako. Sige, yun ang gusto mo. Nagtatrabaho na po siya ngayon. Kasi graduate na po ng college. Sabi ko, okay lang ka mag-aaral ng culinary. Huwag muna, daddy, mag-a-abroad pa ako. Kaya, ayan. Itong mga graduate natin na SM, gusto namin matulungan makapagtapos pa ng culinary. May mga programa po tayong ginagawa. Ano ba? Pag naging culinary yan, mas maganda po ang magiging performance yan. Tatayo po tayo ng mga businesses. Okay? So sabi ng Bible, tingnan natin, tinignan ni Kristo. He saw the need. He saw their problems. He saw their miserableness in life. Nakikita ba natin ang mga unbeliever ay miserable? Imbis na magtiwala sa Diyos pag nangailangan, nagnanakaw, nanguhold up, nangingidnap, nangangarnap, at kung ano-ano pang nap-nap para lang mabuhay. Pero ang anak ng Diyos, sabi ng Diyos, kailanman ay hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. At kailanman, walang anak ng Diyos na namalimos. Pag namamalimos ka, hindi ka anak ng Diyos. Namamalimos ka eh. Pastor, mahirap ako eh. Maghanap buhay ka. Yun ay hanap buhay ko. Di ang trabaho mo ay mendicant. Alam niyo ba mendicant? Yung mendicant, isang pamilya yan, na ang panglilimos ay ginawa nilang hanap buhay. Iba po yung pauper. Yung dole-out mentality, iba po yun. Yung pauper, yung dole-out mentality, or poor mentality, ito yung kaisipan ng mga taong imbis na maghanap buhay ng marangal, kakapit sa batalin. Yun. Pero yung mendicant, pamilya yan na pinasya nila sa kanilang pamilya na ang hanap buhay nila ay mamalimos. Tayong Kristiyano, dapat isa lang ang ating pinalilimutan sa Diyos lang. Isa lang ang ating hinihingan sa Diyos lang. Huwag kayong ihingi kahit kanino. Kapag sinabi ng Bible, sumpain ang taong magtitiwala sa tao. Isa lang ang taong pagtitiwalaan nyo, si Kristo lang.
Diyos na nagkatawang tao. So pag nagtiwala ka kay Kristo, there is a huge blessing. Di ba? Sabi nga vaults of blessing. Pero pag nagtiwala ka sa kahit kay Bill Gates, baka pati si Bill Gates sumpain ng Diyos. Dahil pinagtitiwalaan mo si Bill Gates. Pero pag pinagtiwalaan mo si Kristo, God will truly bless you. He will bless you indeed. So, Christ went out and saw the multitudes. Diba? At tinignan ni Kristo through their eyes. Nakita ni Kristo ang kanilang pagiging miserable in life. No joy, no true joy. Ang joy nila kapag meron lang pista, birthday, happening. Pero wala dun yung true joy that na katuwaang hindi na ibibigay ng mundo. At wala silang kapayapaan. May mga tao, mayaman na, millionaire na, even billionaire na, hindi pa sila mapayapa. Sila pa rin ay no peace, without peace. At hindi pa sila satisfied. No satisfaction at all. Nakita ni Kristo yan. No satisfaction. Miserable life. Full of sorrows na buhay. Wala silang ginawa kundi magtrabaho, magpayaman, kumita, pero yung kanilang ginagawa lahat ay nagiging walang kabuluhan. Sabi nga, kanino kaya mapupunta ang iyong pinagpagalan? Ang daming tao namatay, pero yung kanilang kayamanan nawala. Meron tayo mga ganyang taong kilala. Hindi malaman kung nasaan ang kayamanan. Hindi na ipamana sa mga anak yung mas malaking nakatagong kayamanan. Bakit po? Sapagkat lahat pinagdududahan, pati anak pinagdududahan. Mga kapatid, kung ako'y mayroong nakatagong 5 sa bangko, sabi ko, anak, tagapagmana ka ng 5. Pastor, paano kung 5 bilyones? Sabi sana ko, anak, tagapagmana ka ng aking 5 bilyones. Diba? Hindi alam ng mga anak kung saan nilagay ng kanilang magulang ang kayamanan at inipo ng mahabang panahon. Ako nga, pati yung account ko, mas alam ng anak ko paano bubuksan yung aking GCash. Hindi ko ako marunong gumamit ng GCash. Meron akong GCash. Okay? Pero hindi ako marunong mag-operate kung paano mag-send, paano ipambayad. Wala ko alam doon ang gumagawa ng mga anak ko. Kaya sabihin, alam ng anak ko yung password. Mas alam nga nila yung password kaysa sa akin eh. Minsan nga, anak, ano ba yung password ng GCash ko? Tatanong ko ba? Ulit. Kahapon, nag-usap kami ng founding chairman ng Yaman Co-op. Sabi ko, ate, mas sinuuna ko yung mga anak ko kaysa sa akin. Mga anak ko, yung kanilang share capital sa Yaman Co-op mas malaki kaysa sa akin. Ang aking share capital sa Yaman Co-op 500. May utang pa ako doon kasi may ano pa yan insurance plus yung t-shirt. Wala pa akong insurance, wala pa akong t-shirt. Ang nabayaran ko pa lang 200 registration plus 500 share capital. Ang minimum share capital po ay 6,000. Bakit? Sapagkat mas gusto kong unahin ang pamilya ko kaysa sa sarili ko.
Diba? Eh, di mo na ako pinababayaan ng pamilya ko. At di mo na ako pinababayaan ng Diyos. Okay po, tignan po natin, no? Sabi ng Bible, mukha lang silang masaya eh, nakangiti eh. Pero deep inside their hearts, marami po silang questions. Questions no without an answer. Diba? Tanong nila, pag ba ako namatay, saan ako pupunta? Diba? Yung bang inipon kong kayamanan na to, pag namatay ako, ano kaya gagawin ng aking mga anak at mga apo? Dito ba? Dito po sa Katmon, pinamanahan ng lupain ng kanyang dalawang anak. Yung isa niyang anak, ang ginawa sa lupa na kanyang binenta. Pati yung tatlo niyang anak na tagapagmana, wala nang lupang mamanahin. Naubos na. Naging miserable ang buhay. Pero buti na lang, sa huling sandali, naging Kristyano. Kaya lang, ubos na ang lahat. So mga kapatid, tingnan natin. Let us see the people in their eyes. Tingnan po natin sila, bisitahin natin sila, kausapin natin sila, interviewin natin sila, and then plan what to do to help them. First, to know the Savior. Second, sabi ng Bible, bear another's burden and so fulfill the Lord's Christ. Pagkatapos natin sila akayin kay Kristo, hindi yung papanganak, para ka nanganak. Pagkatapos mong panganak, iniwan mo lang. Mamatay yun. Diba? Alagaan natin sila. Turuan natin sila. Tulungan natin sila. Not just spiritual, but also material things na kailangan nila. Pero pag iyan ay naka-recover, yung taong yan ang gagamitin din ng Diyos para tulungan ang mga lingkod ng Diyos at gawain ng Diyos. All we need to do first is to help them to carry their burdens and so fulfill the love of Christ. And after that, huwag nyo silang i-required. Hayaan natin sila magpusa. Let them require themselves by their love to God. Let them oblige themselves through God's love to support the ministry and the ministers of God. Kung natin sila i-oblige, let God oblige them by their love to God. Pagka inubliga sila ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, yung mga naligtas na yan, sila ang baback up sa gawain ng Panginoon. So, bagamat pwede natin silang hinga ng commitment. Diba? Hinga natin silang commitment. Pag pinagpala ka ng Diyos, ano commitment mo? Ikaw, ano ang pledge mo sa Panginoon? Okay, pwede natin ilagay sa isang papel, papirmahin sila, at sila'y manumpa. At pagkatapos, hayaan natin sila. Tingnan natin kung gagawin nila. Pero papaalalahanan natin. We are not obliging them, but reminding them about their commitment, their promise, their oath to God. Sabi ng Bible, walang kaluguran ng Diyos sa pangako ng mangmang. Bakit po? Yung daw mangmang nangangako pero hindi tumutupad. At sabi ng Bible, walang kaluguran ang Diyos sa tao. Hindi tumutupad ang kanyang pangako. Kaya wala po akong sinisigil na tao. Nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Papaalalahanan kita pero hindi kita i-oblige. Let the love of God oblige you to do your commitment, your oath, your vow. Yan po sabi ng Bible. So,
Let's see the people. Let's take notice of their condition. They're lost. They're lonely. They're helpless. They need a Savior. They need Christ. And Christ need you. If you are a Christian, Christ need you to go to the people and see their needs and share the love of God and the salvation of God. So, dyan muna po tayo magtatapos. Susunod po natin ang number 2 message sa Sunday. Ano? So, let's see the condition of every soul and bring them in the faith of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Hindi ka pumunta sa mga cities and villages pagkatapos mong magpunta sa mga synagogues para humingi ng support. All you have done, you go, even without frown. You went to them. Bagamat meron kang itinalagang treasurer, Judas Iscariot, pero hindi ka lumabas at nangaral dahil may nangako ng support. Salamat kung mayroong magsusupport. Pero dapat hindi namin motivation ang material things, material gain to go and preach the gospel. Our motivation must be the love of God. Ang sabi ng Bible, ng salita, the love of Christ constrained us. So let your love constrain us to go, preach, teach, and help the people. Sapagkat kung ang pag-ibig mo ang aakay sa amin, magpupumilit sa amin to see the condition of man, hindi kami mga problema kung wala kaming pera. At kung mangailangan man kami ng mga material things, sinabi nyo, I will supply the need. I will give the desires of your heart. I will listen to your prayers. At sabi ng Bible, may salita, it's your pleasure to give the prayers of your righteous. Magbibigay po ako ng panyaya. Mag-usap po kayo. Bago tayo magwakas, mga kapatid, let's all stand. Tumayo tayo lahat. Ang tao, iba-iba. May mabait, may salbahe. May mayaman, may mahirap. Matalino. Merong iba ay hindi nagtapos. Pero sabi ng Bible, God loves all men. Christ died for all men. Wala siyang tinangi na yun lang ang ililigtas niya. Yung election ay para dun sa mga katanggap kay Kristo. Anyone who received Christ as his God or her God, Savior and Lord, God elected them to life. Dahil nakita ng Diyos yung kanyang puso, he will believe or she will believe in Christ. So kahit na mukhang hindi tatanggap, mukhang hindi maniniwala, sabi ni Kristo, tell them, even if they don't believe you or receive you, please tell them for me. Tell the gospel and help
the poor and needy. Bear was another burdens and so fulfill the law of Christ. Sino man sa atin? Kapatid mo yung sabihin, Pastor, mahirap lang akong tao. Kaya ka nga mahirap dahil kuripot ka, maramot ka. Sabi ng Diyos, ang nagbibigay, tatanggap, siksik, liglig, umaapaw. Ba't hindi ka magbigay mula sa kakaunti mong meron ka? Alam niyo, sabi nga ng isang preacher, napakaganda. Sabi ko, ngayon ko lang na-realize yan. Kung hindi pinakain ng babaeng balo si Propeta Elijah, mamamatay sa gutom ang babaeng balo at ang kanyang anak. Dahil isang dakot na arena at konting langis na lang ang natitira sa kanyang pagkain. Kaya sabi ng babae, isang kain na lang, mamamatay na kami. Pero dahil pinakain niya ang lingkod ng Diyos, sinuportahan niya ang gawain ng Diyos, pinakinggan niya ang tinig ng Diyos, pinakain niya si Elijah. At ang sabi ng Bible, hindi naubos ang arena, hindi naubos ang langis hanggang sa dumating ang pagpatak ng ulan, hanggang sa namunga ang mga halaman, tsaka lang tumigil ang langis. Hindi namatay ang babae at ang kanyang anak, because they fed, they support the ministry and the ministers of God. Kapatid, gusto mo huwag maubos ang kayamanan mo, suportahan mo ang gawain ng Diyos. Bigyan mo ng portion ang ministry ng Panginoon. Bigyan mo ng portion ang minister ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, hindi mauubos ang kayamanan mo, bagkus dadami pa. Kaya ka wala kasi kuripot, maramot, makunat ka. Pero kung ikaw ay matututong magsakripisyo for a while for God's ministry and ministers, time will come, magugulat ka. Ang dami kong makipasasabi sa iyong mga mahihirap na tao, pero naging supportive sa gawain at manggagawa ng Diyos. Ngayon, saganang-sagana, ipinamimigay na lang nila ang kanilang blessing sa dami. Hindi nila kayang ubusin, hindi nila kayang sairin, dahil pinagpala sila ng Diyos ng siksik, liglig, umaapaw. Ikaw na nanonood, kailan ka huling nagbigay sa gawain ng Diyos? Yung mga member ng Community Baptist Church, ng Liberty Baptist Ecclesia, kailan kayo huling sumuporta sa gawain dito? At kung hindi pa, start now. At kung sumuporta na kayo, continue your support. Kapagkat ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala. Ang gaganti, pagpapalang walang silid na sapat na kalalagyan. Of course, sa umpisa, hindi mo masyado mararamdaman. Pero little by little, makikita mo, iba na pala ang iyong kondisyon. You are no longer poor, you are rich. Because you are rich first in God, and then God gave you earthly riches and wealth. Kaya manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po kami. Samahan namin ang aming pastor sa kanyang visitation, Bible study, soul winning program, and helping the poor and needy to have a successful life, godly, successful life.
Bless nyo rin po, Ama, ang aming offering, ang aming pagkakaloob. At ang magkakaloob, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain ang sisig, liglig, umaapaw. Pagkakami dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus na ngayon. Ulitin po natin ang good thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Salamat po. May God bless us. Mga kapatid. Mamaya po nga po, wala po tayong gospel. Atin po kami sa isang anniversary. So, salamat po.